Bago ang lahat, matapos makuha ng Memphis ang number 3 overall papasok ng NBA draft, tumaas kasi sila ngayon ng 3 rank. Either makuha ng Memphis si Darren Peterson na isang guard or kaya si Cameron Boozer. So maalin na lang sa pipiliin ng Wizards at itong Utah Jazz. Kay Ja Morant, sinabing tapos na rin ang taon niya dito sa Memphis at tapos na rin ang pagiging fine in the West. May report kasing iti-trade si Morant sa offseason. Parang kasabay rin ng kay Giannis. Mas preferred din ng ibang team na makipag-trade sa free agency kesa sa mismong NBA draft. Meron pa kasi mga player ang may restriction. Nagsimula na rin ulit si Sham regarding dito kay Giannis na ang Bucks ready nang kumuha ng mga offer or makinig sa mga team para sa offer dito kay Giannis. Papasok din ng draft combine at papasok ng NBA draft sa June. Sinabi agad doon ng mga insider na hindi trip nitong si Giannis na maglaro sa Golden State or kaya sa Lakers. Hindi niya preferred destination. Ang gusto niya pa rin puntahan is team. Kaya hindi pa rin nawawala ng pag-asa ngayon ang Miami Heat. Magtatatlong presidente na ata yung dumaan since hinahabol ni Pat Riley itong si Giannis. Hindi pa rin sumusuko. Na-i-connect na rin si Kevin Durant sa kanila pero wala pa rin. Ang Miami since 2016 hindi pa nakakakuha ng mataas na draft picks. Within 10 years din, 3 beses silang at least top 13 or 14. Pangalawang beses din nila ngayon na mayroon top 13. Pinag-iisipan ng Miami na gamitin din yon sa trade para kay Giannis. Based sa report or interview ni Giannis, preferred destination kasi niya ang Knicks na parang sayang na pinalagpas ni Giannis yung trade last offseason. Sana nasa conference final siya. Ang lakas pa naman ni Bronson ngayon at siya lang ata yung player na nagpababa ng kontrata para lang ma-retain ng team yung kanilang mga player. Sinama rin naman ni Giannis ang Miami na top tier team na preferred destination niya or landing spot. Based pa doon sa lahat ng 29 teams na natitira, interesado rin makuha si Giannis pero 10 teams lang ang preferred destination niya. Kahit open ang Lakers at Warriors na makipag-trade sa Bucks para kay Giannis, hindi naman sila preferred destination ni Giannis. Marami din kasing team ang makakapagbigay ng magandang package sa Bucks at mapuntahan ni Giannis na posibleng contender team pa. Bukod kasi sa Knicks, ang wildcard na makakakuha dito kay Giannis ay ang Detroit. Dahil meron silang 2 player na pamalit. Interesado di umano ang Pistons na makuha si Giannis para maging duo ni Cade Cunningham. Hirap si Cade sa playoffs dahil nawala yung kaduo niya. Si Jalen Duren, free agent na pagdating ng offseason at magagamit ng Pistons si Duren bilang part ng sign and trade. Malaki agad ang chance na matapatan nun ang kontrata ni Giannis. Kasabay pa nun kung isasama ng Pistons si Ausar Thompson pero parang lugi sila dun. Ang Pistons din ang number 1 team sa East pero sila nasa number 21 ang draft dahil sa Minnesota. Pwedeng ibigay ng Detroit yon kasama sa package. Ang kulit din ng Pistons dahil meron silang 7 first rounder until 2032 kung may mundo pa nun pero meron silang 14 second rounder. Pwede nilang ibigay ang 2 or 3 first rounder, isa doon kahit swap. Tapos 4 or 5 second rounder papuntang Bucks. Hindi pa sila mauubusan noon ng second rounder. Sa mga insider pa nga, ang binigay nilang potential package para dito kay Giannis sa Bucks, si Stewart, Duren, isang pillar na player, 2 first rounder at 2 second rounder. Bukod kay Cade at yung mga player pa ng Detroit na kaya maging top 1, ang isa pang pwede magka-interest itong si Giannis. Kaya kasing ibigay ng Pistons ang contract extension pagdating ng October. Dahil yun, nakalaan sana kay Jalen Duren na nagdadalawang isip yung Pistons na ibigay sa kanya. Pero kung gagamitin si Duren bilang trade package, mapupunta naman yung cap space papunta kay Giannis. Ang Pistons kasi ang isa sa mga contender na team na kayang mag-build ng isang contender na lineup sa loob ng 4 na taon. Dahil sa Pistons, ang naka-max contract lang si Cade Cunningham na merong 50 hanggang 61 million until 2030 at kailangan niya pa ng isang star player na kasama kung sakali at merong allowance or allocated na cap space dun. Pagdating kasi sa draft picks at young player, medyo lamang ang Pistons kontra sa Cavaliers, Knicks, Miami, kahit pa sa Golden State at dito sa Lakers. Kaya yung Miami meron agad backup plan kung hindi na naman nila makuha si Giannis at ito nga si Ja Morant. Hindi kasi pumayag ang Memphis sa inoffer ng Miami noong nakaraang deadline.
mababa na nga yung hinihingi nitong Memphis, binabaan pa ng Miami. Ang hinihingi kasing kapalit ng Memphis, isama si Kelelwer or kaya si Jaime Jaquez Jr. Hindi pumayag no ng Miami. Ang isa pang problema ng Miami nun, hinahabol kasi nilang maibalik yung draft picks na binigay nila sa Hornets para nun kay Terry Rozier. Dahil di umano hindi sinabi ng Hornets na meron palang kaso itong si Rozier na mukhang nabawi naman nila. Ngayon mawawala ang kontrata ni Rozier at meron ng Miami na sapat na cap space para either kay Morant or kay Giannis.